humingi ng kapatawaran sa aming mga pagkakasala, Panginoon. Kami ay yung diniso, Panginoon, ang puso upang aming mga patuloy salamat ay maging nanginang para sa iyo, Panginoon. Tulungan mo po kami na makapag-focus sa aming puso at isipan, Panginoon, na sa iyong mga salita ay ituloy sa aming Panginoon. At pangunahan mo rin po ang aming mga kapatid, Panginoon, na wala pupuritan na ito silang tingnan, Panginoon Diyos, sa kanilang pagpapalibigay. Hindi po, Panginoon, ang gawapan, kalimot at paalala sa kanila, Panginoon. Kung gano'n kahalaga ang araw nito, hindi sa iyo ang mga bagay, Panginoon, buhay at kalakasan ng pinagkatiwala sa iyo, Panginoon. Tulungan mo po kami, Panginoon, sa aming araw-araw, Panginoon. Ito po ang panalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. So kapagpalang umaga po sa ating lahat, sa umagang ito ay tayo po'y tumayo, hindi na ating Panginoon. Sabi nga po sa Hebrews 13:6. Lord is my help. What? Yeah.
Revelation 19:1. And after these things I heard a great voice that worshiped God, saying, Hallelujah, salvation and glory and honor and power unto the Lord our God. Inaalaya mo po ang bawat isa ng iyo para sa paggawa sa salita ng Diyos. Atin po itong makikita sa Hebrews chapter 2 verses 1 to 4. At ito ang sinasabi. Kaya nga dapat lalo nating panghawakang mabuti ang mga narinig natin upang hindi tayo marigaw. Ang mensahe ipinahayag sa pamamagitan ng mga anghel ay napatunayang totoo at sino mang lumabago hindi sumunod dito ay tumanggap ng kaukulang parusa. Gayun din naman, paano tayo makakaliwas sa panghuli natin
papahalagahan ang madakilang kaligtasan ito. Ang Panginoon ang unang nagpahayag ng kaligtasan ito at ito ang nakarinig sa Kanya, ang nagpatunay sa atin na ito ay totoo. Pinatunayan din ito ng Diyos sa pamamagitan ng mga kahangahangang tanda at iba pang himala at sa pamamagitan ng mga kaloob ng Espiritu Santo na pinamamahagi niya ayon sa kanyang sariling kaloob. Makakapuno na po tayo ng pagkakasa ng sinatawag. Muli po sa ating lahat. At tayo po ay nasa kabanatang 2 na ng ating series of study, term study, the book or the Gospel of Hebrews. Epistle to the Hebrews, the book of Hebrews. So, alam niyo po, nandito tayo, nandito ako. Yung bag na dala ko, hindi pala yung bag na ano. Dalawa kasi kanyang klaseng bag eh. Pagkablambot ko, pagkapas ko, iba yung nadala ko. Dala ng dalawang ano, pakitong ganyan. So anyway, wala lang naman akong parang e-manuscript dito, pero meron po akong dalawang PowerPoint. Andun din yung aking Bible, andun din yung aking clipper. Kaya ito na lang din. At hanggang pa man, ito pong abstract, kabanatang 2 o chapter 2 is a warning against neglecting God's word and His great salvation to the believers. To the believers. Not unbelievers. Kasi sa unbelievers, walang saysay na rin, neglected na ang Word of God and His salvation. But unless the Holy Spirit convicts them. So, and then, kahit ikaw babala, laban sa pagpapabaya sa salita ng Diyos at sa kanyang kaligtasan. Continuation po ito. At mamaya makita natin na connected pa rin po ito sa chapter 1. Alam natin sa chapter 1, marami tayong natutunan, marami tayong nakitang katotohanan at theologia patungkol sa pagiging Diyos, Kristo. Diba? At pinuntuhanan sa chapter 1 pa lamang na si Jesus ay higit sa lahat, especially sa mga anghel. Kasi napakalaki o napakalaking lugar ng anghel o ng mga anghel sa mga Israel o Israelita o sa mga Hudyo. Paniniwalaan dahil sa gitan ng mga anghel, ang mosaic law ay nadala sa kanila. The angels were the instruments by God to give this law. But the law is not all about obedience. It's because of their transgression. Sabihin, binigay yung law, kautusan, dahil sa kanilang pagsubat. Kaya hindi ito magiging dahilan o daan para sila ay maligtas at magkaroon ng buhay ng walang. For them to be righteous before God. No? Kasi ang law, hindi yan magiging daan. The old covenant, the new covenant, kaya nagkaroon ng new covenant, Christ is center of all the new. Not only the new,
Because we all know that the Old Covenant, Old Testament, sabi nga, was the mirror of the New Covenant or New Testament. And these guys came here not to abolish the law, but to fulfill it. So that's why we have a complete revelation of the Lord is our God. No? Complete. Okay. So, nakita po natin, based from the title of our sermon for this morning. By the way, I assume na first point lang o first fruit lang po ang ating matatalakay ngayon. Kung ano sinasabi ko, isang talata lang dito ay napakarami ng makikita at matututunan patungkol sa Diyos at patungkol kay Kristo. Okay? So, yan pong book ni Dr. Harold Bloomington, meron po ko niyan, makapal po yun ang book. Nandiyan na lahat, theology, commentary, and so on, and then bawat Bible may mga outlines and meanings and principles. So, isa lang po yan sa napakagandang libro. At siya po ay nagbigay ng 5 warnings. No? Hanggang matapos yung episode of the Hebrews. Okay. So, the first warning niya, malala niyo yan po yung text natin, chapter 2, verse 1 to 4, about disregarding or neglecting o pagbabaliwala, pagpapabaya, no? Hindi pagpansin sa salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos ay nagtuturo patungkol sa Ebanghelyo ni Kristo. Kaya, specify din po natin the great salvation of our Lord Jesus Christ. And then the second warning, yan, panapansin nyo, 5 D's yan, 5 D's, doubting, about doubting God's Word. No? Minsan ba natutuwa tayo sa salita ng Panginoon? Minsan hindi, minsan oo. So naman, hindi, pero in occasion, halang nadududa tayo. Okay? Hindi, parang yan, sin of omission. Ginagawa natin, yung utos ng Panginoon, kaya lang inumit natin, hindi sakto ang ating pagsunod. Yan, dalawang klase ng sins din. Sin of omission, ito ang inuutos ng Panginoon, hindi natin ginagawa. And then sin of omission, ginagawa natin, kaya mali ang ating paggawa. Sunod. May dagdag bawas o hindi kumpleto. Hindi sakto. Third warning about departing from God's Word. Pag layo, papansin nyo, yung neglect, and then nagda-doubt. Neglect nyo, nagda-doubt ka. And then, susunod niya, lalayo ka na. And then, fourth warning, lalayo ka na, ang mahirap pa nito, ano yung spice? Ikakatuwa mo na. Gano'n, kakalimutan mo na ang Panginoon. Despise. Eh, nung natanggap na ano pa ng space no, ano ba? Yung say ito, he was despised by men, especially the chosen nation of God. And lastly, disagreeing. Hindi ka na pumapanik, kumakalabang ka na. Hindi ka na uma-agree o tawag sila niyan, umaayon sa salita ng Panginoon. Ayan ang pinapakita po sa letter to the Hebrews. So, ilan lang po yan sa mga magandang aklat. Next. So, there's a true story. Alam natin yan. Buhay tayo ng panahon na yan. At alam din natin ang nangyari na hindi natin makakalimutan bilang isang iglesia during that time. 2019, we were accepted in one of the new churches, no? Under the SIBA. Pagpasok ng 2020, March 15, dahil niya, sa pandemic time. Then afterwards, magandang buwan. Kaya nga ito, in 2020, Filipino, during lockdown,
while 52% reported deeper faith during crisis. Bumaba, almost half. Attendance soon slide. Bumaba, pataus-dos by late 2020. Weekly participation fell, bumagsak from 66% to 46%. So this mirrors Hebrews chapter 2's warning. Crisis can deepen faith, but without intentional attention, yan po intentional attention, drift is dangerous and deadly. Ay, drift, parang wala ka ng direction na kung saan talaga ka pupunta. Alam mo yung may contest ngayon ng mga sasakyan drifting contest, yung paubusan ng gulong. Ano yan? Paubusan ng gulong. Ikot-ikot yung kotse kung saan. Walang direksyon. Drifting contest. Kaya yung mga gulong lang kakapal. Kasi pinawas-iwas yung sasakyan pinaka-kembot drifting. Para din po yan ang sumulat ng Hebreo, ay may mindset ng connection sa dagat. At kung ang sasakyang pangdagat ay walang direksyon, walang piloto, basta yung kapitan, at nag-mamanobra ng maliit lang po yun, iba naman pagpilo. At lalo na, walang anchor, sigurado, wala sa pampang, mapapalao kung saan na yung sasakyang pandagat. Kaya ito, walang sasakyang pandagat na walang anchor. Kaya nga yung anchor ang great symbol nila Itong mga marinero, yung mga naglalayag. Kasi tungkong nila sa pampang, nasa tubig pa naman yun. So, pag hindi nila dadalhin sa dalampasigan, igalan lang nila yung anchor. Itusok lang nila sa buhangin. Malalim po yun. So, kahit anong hangin o alon, hindi siya mag-drift away. Lalayo, dun lang siya. Kahit pa-sway siya doon, still, nandun siya. Kaya, still, sinawit namin kayo na, may ano yan, reference yan Ano yan? Sa Psalms, sabi doon, be still and know that I am God. Be still and know that I am God. So, manatili ka sa Diyos. Manatili ka. Makita mo, siya ay tunay na Diyos. Yan sabi ko, mga awit. At sa inawit din natin na sa song, be to our God. Be to our God. Kasi mangyayari kapag neglect natin, binaliwala natin ang salita ng Diyos, ang kanyang dakilang kaligtasan na ingatan sa ating buhay. Hindi tayo makapag-share sa iba. Kasi dito pa lang sa ating buhay, hindi natin matanggap at maibahagi. Diba? Logic. So, mangyayari, yung 5 B's na yun. Hindi na sinabi from the book of Dr. Harold Wilmington. Okay? So, do not drift away. Yan isa sa lessons. One of the lessons that we're going to discuss and learn. So, another story, it's a biblical story, a parable of the wedding banquet or feast. Nakabasa niyo po ba yan? The wedding feast o banquet. So Matthew 22:1-14 ay makita natin yung kwento dyan ang isang hari
ay nag-imbita ng mga visitors, the first visitors. And napatungkulan po dyan ay mga Israelita o yung mga Hudyo sa unang pag-invite nila. So, sige ng hari, utos siya ng kanyang mga alipin, servants, no? At papuntahin sa kanilang piling, his piling. So, punta yung kanyang mga servants, pinanyahan yung mga invited, abay, hindi nagsipunta. Anong mga dahilan? Yung iba, mas mainam pang magpunta sa farm, magtanim. Yung sabi niya, sa paano natin yun, magtrabaho kaysa magpunta. At yung isa naman, magpunta sa kanyang negosyo. Alam mo ang negosyo. Ang tabi dito dahil kikita at sa ano yan. Ang mas matindi na ginawa, yung pangatlong invited visitors. Yung mga servants, ay pinatay. No? Pinatay nila. That's parable, hindi yan literal. Actually, tinutukoy dyan yung hari, ang Panginoon, ang Diyos, at nag-i-invite siya sa kanyang kaharian ng mga unang invited. Sino? Ang mga Israelita o ang mga Hudyo ang kanyang pinili. Ang bayan ang kanyang pinili. Anong ginawa? Mas pinili lang kanyang gusto at pinatay po nila ang inutusan ng Panginoon pertaining to the prophets of God. Diba yung mga propeta, ganyan siya sabi, magsisi na kayo, manumbalik na kayo sa Panginoon. Mahal kayo ng Panginoon. And until now, ganyan din po. So, bumalik. Nabalitaan ng hari. Actually, kasal ng kanyang anak yun. Sige, mag-invite pa rin kayo. And then the second invitation, diyan ang papasok po yung mga Gentiles. Yung mga non-Jews. No? Non-Jewish. Kaya mga patutuhanan po na ang kaligtasan ay para sa lahat. Hindi lamang sa mga Hudyo. So, nag-invite itong mga servants o yung mga servants, may mga napunta naman. Yan, may napunta. Yan mga nasa Ambay, nasa Lansangan, napunta. Pero, meron siyang custom, no? Sa mga kasalan. Dapat nakadamit, no? Na according sa celebration. So, parang, kung kasal yun, meron silang definite na dress code. Parang tayo, pag kasal, di ba sa invitation card, nakalagay, ano yung attire? Is either formal or semi-formal or informal. Ano na? Formal is either nakabarong ka, no? Naka-slacks, okay, naka-coat and tie, and so on. Hindi ka mamaong, magti-t-shirt. So out of, ano ka, please, okay. So, nangyari, ito na, puntahan, yan, tuwa ang hari. So, mayroong mga bisita ang kanyang anak na ikakasal pertaining to Jesus Christ. Diba? Ninalo kayo doon, one day, tayo ikakasal. Jesus Christ. He is our groom, and we are His bride, the church. So, puntahan. Kaya lang, may isang napuna ang hari. Hindi nakadamit. No? Ang tugma sa selebrasyon. So, kaya sabi sa kanyang servant, itali mo yan at itapon mo sa impyerno. That's a picture of unbeliever or a picture of neglecting the direct command, the direct revelation or
no? Jesus Christ of our God or our God. Susunod na dapat. Ano siya sabi? Ito yung salita ng Panginoon. Ito ang gawin mo. Kaya sabi ng Revelation chapter 3, ang may pandinig, makinig. Yeah? Ang may pandinig, ang may tenga, makinig. What the Lord says. Yeah. So, nangyari, yun na nga. So, that's a parable about the kingdom of God. That always inviting people to come to Him. And do not neglect. Otherwise, alam na isang katutungo ng mga tao. So, ayan. Next. Kaya nga, ito, let's reflect on this interrogative questions. So, how closely are you paying attention? Take note sa mga ibang translations. Yan, most close, anong ganun, close, paying attention, something like that. No? Sa NLT naman ginamit, listen very carefully. Napakadali mong gawain, no? Listen very carefully. But ginamit natin, mas maraming ginamit na salita ay attention. Pag sinabing attention, sample na lang sa mga military, sa mga ampo o sa military context. Pag dumaan na yung mga dyan, no? Ang commander, at nagsabing attention, talagang kakanta sila. Stay back sila. Walang tao sa ganyan. Yung galang-galang ka. Otherwise, kakaltagan ka. No? So, malala ko ng aming CAT at ROTC. Ganyan, no? Ganyan kami noon. Pag hindi ka nag-attention, sigurado, parusa ako din bilad sa inyo. Mas lalo pang bibilad sa inyo. So, gano'n, no? And we are soldiers, di ba? Alala nyo? We are soldiers of God, to Christ. So, yun yung kahalagahan ng attention. Not only listening, that ears is not only involved, but also the eyes, no? Patingin tayo, and our hearts and minds. Ito, kasi sometimes listening, pero hindi naman natin nakikita. So, ang nangyari, kulang. Kaya sabi din, pay close attention, o pay attention, closer. Kaya naalala ko, no? Kung nanonood ng concert, manonood sa PBA, ang mamahal ng mas malapit sa ringside. Kita niyo ba? Sa mga pay matrix, ang mahal ay yung mas malapit doon sa kung saan naroon yung gaganap. Yung maglalaro. Sino ba yung di ba pupunta pa sa Singapore? Swift ba yun? Swift, sino? Yung singer? Taylor Swift? Okay po. Nag-sponsor yata sa Singapore. Napuntahan pa doon. Wala sa ibang bansa. Tapos ang mahal ng ticket. Lalo yung malapit sa kanya. Ha? Bakit ganun? Yung parang sinasabi rin sa atin kasi mas mainam na tayo ay malapit na malapit sa Panginoon. Okay? Upang sa ganon, hindi tayo maakit ng lumalapit din. Actually, hindi makalalapit sa pinakamalapit ang kaaway. No? Habang tayo lumalapit sa Panginoon, o mas malapit tayo kaysa Kanya. Pay much attention. Merong sakripisyo talaga dito. No? Kaya sabihin, pay. Tama? Anong sakripisyo? Ang literal na pay. Pera, amount. Diba? Bibili ka din. Nanonood na kami sa PBA niya ako. Nanonood kami sa kalapit na
Talagang mahal na pagdating sa ringside o sa malapit sa players. So, magawa mas maganda sana, makikita, makakamayan, makakapicture sa players, PBA, no? Oh. Pero ba't naman, inuutos sa atin that we must pay much closer attention. No? Saan? Sa katotohanan mula sa kanyang salita at sa dakila niyang ebanghelyo. Okay. So, sabi ito, what truth might you be neglecting in your spiritual life? Ano katotohanan? Ang maaaring napapabayaan mo, napapabayaan natin sa ating spiritual na buhay. Ha? Mangusap ka sa Panginoon. At alam din niya ng Panginoon. Walang limit sa Panginoon. May napapabayaan ba tayo? Ayun lang po nakakalam yan. Tayo lang po nakakalam yan. At ang Diyos lang, hindi sila ang nakakalam. And lastly, will you hold fast or stand firm? No? Kakapit ka ba? Ay, awitin. Kapit lang. No? Ano yan? Or quietly drift in a world full of distractions? Or unti-unti lang, tahimik lang. Kala mo, konting neglecting lang. Neglect lang sa gawain o sa salita ng Panginoon o whatsoever. Kala mo, ando pa rin, malapit na pa rin sa Panginoon. Hindi mo namamalaya. Hindi ka na parang nalalayo. Yan. Kaya, hahawa ka ba ng mahigpit, ba, kapit, o tahimik na aanod sa isang mundong puno ng mga distractions? Ang Tagalog niyan? Hadlang? O mga, ano sa Tagalog? Distractions. Mga umaabala sa atin. Kaya ang hirap Tagalog, ng Tagalog talaga eh. Ng mga abala. Yan. Ng mga abala. So ito mga katanungan po ang ating sasagutin sa sermon na ito at iba pa. Okay? Okay, next. So, ito po ang aking panukala or proposition. So, because God's Word and His great gospel or Evangelio, we receive our anchor, no? The word anchor, naka-angkla sa Panginoong Isus, the Son's revealed truth, and God's confirmed testimony. Saan makita yan? Sa salita ng Panginoon. And we must intentionally, pag sabi intentionally, nalala ko tuloy, pag nagtuturo pa ako, may mismo ang turo na kami nagtuturo. May isa akong estudyante o ilang estudyante kapag parating na ako mula sa likod, pupunta sa harap. Tututok siya. Okay naman, meron naman nasa likod at kinikwento ng katabing dadalero o dadalera. Ayaw niyang sorbo or sa pagtutok sa lesson kasi ano to achiever pupunta siya sa harap. At gaya din naman sinasabi ko, pag sabi mo, makinig, listen, ano na sila kagad, attentive na sila, hindi pa pupunta sa harap. Kasi once na inaalis ko kasi yung mga alam kong makikinig at inilagay ko sa likod yung mga madaldal na nasa harap, doon kayo, balik kayo. Okay naman, isang strategy din, yung madaldal, dito kayo sa harap para mas makatutok kayo. Okay? So, ano yan? Classroom strategy. So, ganun din ang sinutukoy sa atin ng Panginoon. We listen very carefully or much pay attention to the words of God. Come, draw near, sabi nga. And the Lord will draw near to us. So that, sabi dito, and actively hold fast, so that we neither dream nor neglect our salvation in this dangerous last day. Niniwala po ba kayo doon? Amen po ba na ang panahon natin ay napakadelikado na? Ha?
Tingnan nyo lang ang nangyayari sa labas ng ating bansa. The wars with the S. Bakit? Una, Ukraine and Russia na. Ngayon, ano na? Israel and Iran. And you know what? Magkaka-alliance yung bots, ano doon na? Yung Ukraine, sa US, barumat, minsan nagkaroon ng misunderstanding si Trump sa kayo yung president ng Ukraine. Eh, yung Russia, kahit ng Iran, yung alliance. So, let's pray. Hindi na madagdagan pa ng rumors of wars. No? Bagamat may wars na, may mga rumors pa. Kapag diyan ay alliance na, alliance na tayo pala. Lalayas na tayo sa mundo ito. Diba? Darating na ang Panginoon. Kaya, don't be left behind. Ha? Mga kapatid? Amen? Kaning amen nyo, hindi galing sa ilong, ha? Okay. So, next. So, for this reason, Amplified Bible po ang ginamit ko dyan kasi may mga ano siya, series of explanation. Phrase by phrase. So, pero for this reason, sa iba po yan, therefore, pag sinabing therefore, sabihin yan, for application na yan. Diba? Alala ko, sa science, pag nag-experiment kami, ang huling nakalagay, ang unang word na ilalagay mo sa conclusion ay therefore, or I therefore conclude. Sabihin, for application na ito. For, ano na, pagsasabuhay, ito na yung conclusion na ating natutunan, na aming natutunan. Kaya, so, ganun na gagawin. Kaya, pagamat may application pa, yun na yung pinaka-specific. Sa ano, general, yung conclusion, yung application is specific. So, for this reason, that is because of God's final revelation in His Son, Jesus, and because of Jesus' superiority to the angels, yan, it is for this reason, that is because of God's final revelation in His Son, Jesus, and because of Jesus' superiority to the angels. Kaya, rebuke din ito sa mga Hudyo na mas halagahan nila ang mga anghel kaysa sa lumikha sa mga anghel na nagkagawang tao. Sabi ito, we must pay much. Hindi lang pay closer, pay much. Bayaran nyo ng malaki. Kung literalize natin yan. Closer attention than ever to the things that we have heard, so that we do not in any way ay anong kaparaanan drift away, malayo, mawala ka, maligaw. Yan yung mga Tagalog ng dito. So merong ano yung kaibat na talagang urgency. Huwag tayong mag-drift away. Saan? Sa katotohanan. At saan makikita ito? Kay Kristo lamang at sa kanyang salita. He is the truth, the light, and the way. Dinikat ko, no? John 14:6. Next, Tagalog naman, tingnan po natin sa MDB. Sa ASD. Ano po yung ASD? Ang salita ng Diyos. Maganda yung kanyang pagkakatagalog. Kaya dito, kaya dapat, therefore yan, nating panghawakang mabuti, hold fast, sa Tagalog, ang mga katotohanan narinig natin upang hindi tayo maligaw. Naranasan niyo bang maligaw? Hindi yung manligaw, ha? Yan doon parang narinig niya ako manligaw, eh. Huwag mo na, bata pa. Huwag mo na, mga youth, young people. Tandaan niyo si Pes, ha? Ano yung Pes? Ha? Fortune, elementary school.
Nalalo kasing post mo ka sa ilog, si Willie. Post eh. Tapos nag-comment ng aking ko dito sa parang yung mga estudyante rin pala dyan sa parang high school. No? Layo ah. Ipag sa parang. So, kasi nga, marami ang nag-aaral dito sa FES o sa FHS. Anyway, so, pang tayo hindi maligaw. Okay? Kaya, nakalulungkot, maraming mga naliligaw ng landas na mga professing Christian nowadays. But sana, I pray, let us pray, na sila yung makabalik, na hindi nila kamatayan, na wala sa pagiging ng Panginoon, o sa presensya ng Panginoon, o sa kalooban ng Panginoon. Next, andun din sa bag ko yung flicker. So, first, before acting or doing, parang tayo bumilos, gumawa ng mga bagay, no? So we must have intentional attention. Talagang gagawa tayo ng paraan para makarinig, para makalapit, para makuha natin talagang buong-buo yung informasyon, yung buong-buong tinuturo at inuutos ng Panginoon. Nasubukan nyo ba? Inutunan. Oh, pwede ka na ganito. Dahil pagdating sa mintahan, ay, makalimutan ko. Balik ulit. Kasi, mas nakapokus ka sa sinabi, bumili ka na ganito, pero yung inutos, nakalimutan mo. Naranasan nyo ba yan? Ha? Pagka meron lang, naranasan mo rin yun. Sa pagmamadali. Kaya nga, ito, yung bag na ano, kamamadali namin, dahil pareho, hindi ko na tinignan yung loob, yung pala, ibang nadala ko. So, that's a great lesson to us. So therefore, we must intentional attention to what God has, teaching us, commanding us, and everything. Kaya the lesson of the first chapter is, sabi yan, apply sa verse 1. Listen attentively. Pag sinabing listen, hindi lang kaya nakikinig, attentive ka, intentional. Alam, minsan, nag-notes pa. No? Iba, nire-record. Ano yun sa board exam? Iba, bumibili ng recording gadget. Para yung tinuturo ng nag-tuturo doon. Pero babalikan niya ito, para walang wablik. Kahit ni isang word. Okay? Sabi yan, and don't drift away. So we must give intentional paying. Much closer attention to the words of God and His great gospel so that we will not drift away. Okay? Kaya, ito po, una, tagyan natin. Why Christians must have intentional attention? Bakit naman siya dapat magkaroon ng intentional na pagtingin, kikinig, ano pa? Pagtuon. Yan. Ay sa Bisaya din, pagtuon, pag-aaral yun eh. Because, so that we must have spiritual awareness. This is a warning, di ba? Parang beware. So, beware and be aware. Naman niyo po, pag may beware, anong response natin dyan? Be aware. Kaya pag may aso dyan, during sa gate, no? Ano yan? Yung aso, nakalagay? Beware of dogs. So, pag dumang ka pa dyan, dire-diretso ka na lang, siyempre mag-iingat ka. Baka yun, sumulpot yung aso, ilang injection yan, pipila ka pa. O kaya kung ayaw pumila, magkano ba? Injection ba? Isang injection lang yan. Tapos, kung saan ka pala kagat, bantang mo ka, o ano, kung pa tuturukan, sakit. So, be aware. That's spiritual awareness na pinapakita sa atin dito, mga kapatid. Amen? Okay, next. Sabi dito, spiritual awareness is, okay, so not casual hearing.
Para makinig lang, ano, punta ko doon para makinig. Hindi. But listening by the Spirit. So, ang banal na Espiritu, ang siyang nagkakos sa atin para makinig, para mas maliwanag, mas klaro. He will enlighten us and taught us clearly, maliwanag, because with the support of His words. Kaya, like Mary, sabi niya, nung balitaan siya ng mga anghel, kapag pagkukonceive ng baby Jesus. So Mary hid Jesus' word. So, but Mary treasured up all these things, pondering them in her heart. Diba? Sa Luke chapter 2 yan, yung pagsilan. And then, Philippine house churches in lockdown, tried. Sabihin, during the pandemic, yung mga house churches, kasi online, sa mga bahay-bahay na, yan po ang lumago. Yan po yung nanatili. Wala, di makapunta sa mga buildings ng church. So, walang pinakita na pa yan. Back to basic. Yan ang simula church eh. House to house, ba? Sa bahay naman. Kaya nga, theological principle. Hearing plus attention equals spiritual sustenance. If we have spiritual sustenance, what do you think? Are we going to grow spiritually? Lalago ba tayo spiritually? Amen? Amen. Okay? Kasi ang paglago, may consistency dapat and sustenance. Parang hindi ako kumain. No? I think, magkasakit ka. Hindi ka gumawa. Kanina ka lang tulog. Kanina ka lang kung anong ginagawa na hindi naman nakatutulong sa iyong katawan, sa iyong physical life. No? All aspects. What do you think? Magkakasakit. So, ganun din tayo. We are not aware of our spiritual wellness, sabi nga, po tayo. Ano man, physical wellness, but kung wala ng spiritual wellness, may problema pa rin. Kaya we must have a spiritual awareness. Next, sabi sa'yo, ang first point lang po tayo eh. Malapit na tayo. Hanggang 10:15. Next thing is spiritual distraction. Why do you have intentional attention? Kasi may mga distractions, may mga abala, may mga nangaagaw ng pansin, may mga, ano yan? Katabi mo, sabi mo, huwag kang magdadala. Huwag mo ako sa akin, ha? Makinig ka. Tapos ganito ulit. Ako lang magdadala. Why? So, kaya nga, spiritual distraction is always there, no? Kaya there is a spiritual battle that begins in the mind. Ito po ang number 1 distraction. Nagsisimula sa isip, sa utak, sa brain. Diba? Kaya nasabi ng Romans 12:2, and do not be conformed to this world. Kasi yung nakikita natin, sa mind natin, saan natin isasaluhan. But, sabi doon, the world any longer with its superficial values and customs, but be transformed and progressively changed as you mature spiritually. Sabihin ng be transformed. And paano? By the renewing of your mind. Every day, let's renew our mind. Focusing on godly values and ethical attitudes. Yan po yung sabihin ng renewing of our mind. And so that you may prove, mapatunayan natin sa ating Panginoon, ating masarili, what the will of God is, that which is good and acceptable, pleasing sa iba, and perfect in His plan and purpose for us, for you.
Okay? Kaya yung picture natin, anchor, let us always anchor. Anchor our faith in Christ to Christ. Next. Yan na. First point lang po tayo, ha? So, why Christian must have intentional attention? Ayan pa rin pala. So, listening isn't just about ears. It's about our minds, eyes, especially spiritual eyes and our hearts, being uncluttered and tuned in. So, in today's digital age, napakalaki ng impact o influence yan. Minsan, dito tayo nagbawakat, which is wrong. Nakakalimutan natin yung spiritual disciplines, no? Na dapat natin gawin para sa ikalalago at katapatan ng ating pananampalataya. Pag dumating ang pagsubok, ay strip away ang tugon. Kaya mahina dahil hindi na palakas ng spiritual na buhay. Kaya nga, constant content and social media fragment our attention. Making spiritual listening and intentional attention is a battle. Talagang may spiritual battle po tayo. Because there's a spiritual distraction. Kaya palala sa atin, mga inspiration na ito, Jesus combated, no? Paglaban siya sa mga spiritual distraction. Ano ginagawa niya? Ha? Pupunta siya sa mga solitude place. Tahimik na lugar. No? To encounter, to meet His Father, God the Father. So the same thing with that, sana ganito tayo. Sa ating business, sa ating anong nakakaagaw, distraction, sa ating faith, let's come to God. No? In solitude place. Hindi yung solitude, hindi naman pumunta ka pa sa mundo, prayer mountain, kung kaya naman, pwede, pero sa sarili mo lang na tahimik doon sa lugar na yun, between you and God. No? Just pray, read the Bible, no? Ask the Holy Spirit to guide you, guide you. Yan lang po yun. That's the same thing that Jesus did, no? To combat spiritual distraction. And then, sabi din dyan, after pandemic, restrictions in many Filipinos, sabi dyan, Christians found it easier to click play on online services but struggled to engage meaningfully. Naalala mo po yan? During pandemic, worship service na tayo online. Minsan, nakasahingaan pa. Tapos, present, o gano'n. Baka gano'n na, sana hindi naman gano'n. Ha? Pero yung iba, gano'n. Pero tuloy ang tulog. Naka-attendance na eh. Ka? Ano gano'n? Ang tamaan, what? Sapol na lang. Okay? Kaya bumaba po yung statistics eh. So, metaphorically, our minds are like radios full of static or frequency. Nalala ko yung ating ano yun, di ba? Nalala niyo ito? Nakakasarap ng ibang ano? Minsan may kumakanta, sumasabay sa atin. Ha? Full of frequency. Only intentional tuning. Kaya kung di mo siya i-tune, dapat alisin. The signal, mawala. No? So, capture the signal of God's word. Dapat makapokus tayo sa salita ng Panginoon. And lastly, next. Yan. Spiritual application. So, we are aware because of the instructions so that we can apply all the things, no? Spiritually speaking, that we have learned from the words of God. So must be resulted the true obedience. Intentional attention and listening must lead to transformation. Sabi nga, the aim isn't just information. The Bible isn't just for information.
Sabi nga, it is for transformation, enabling us to reflect Christ in word and in deed. Para sa gano'n, talagang may-apply natin ito, di lang sa salita, kundi sa gawa. Magagalit si Apostol Santiago na, puro lang tayo salita, walang gawa. No? Kaya nga, faith is dead without works. Kaya faith equals works. Kaya nga, metaphorically, like a beacon, parola po, ang tawag sa Tagalog po niyan. Yan po yung parang tindingan ng mga naglalakbay sa dagat. Bukod dun sa lighthouse, may makita silang ilaw, that's parola na. Or, lighthouse, guiding ships, applied through flights, the path in stormy times. Kaya pag nakita na doon, malakas ang alon, malakas ang bagyo, i-stay muna sila doon, papahinga muna doon, para maging ligtas sila. So, both for our lives and those around us. So, theologically, true listening requires clarity and, distraction, and must result in intentional, visible obedience. Na kahit walang nakakita, ginagawa natin paano yung tama. Okay? Do it for the Lord. So, meron pa po ba? Diyan tayo tatapos eh. Okay. So, pakita natin yung next point para makita nila. Yan, intentional recognition. So, yan po ang susunod natin tatalakayin po. First verse pa lang po yan, no? Marami pa po tayong tatalakayin. So, let us pray. Heavenly Father, we thank you po sa mga ito, sa unang punto at katotohanan namin nakita mula sa talatang 1 ng kabanatang 2 ng aklat ng Hebreo ay nararamdaman mo Diyos na ito ay aming maisabuhay. We must have intentional attention, listening, seeing what God has done, the things now and the future. Para sa ganon, we must always be aware and out of distraction, and we can apply this into our spiritual lives. Salamat po, Panginoon. Pagpalain po ito lahat sa biyaya mo, Panginoon, sa aming mga buhay. Ang resulta ay tunay ng mabisa, mapangamuakan, mapapalan ng Diyos. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maraming pong salamat sa Diyos sa pagbibigay ng magandang tayo sa akin sa mga kanito. At ngayon po idala po tayo sa ating cheer po natin. Pero bago po tayo magbigay tayo po ay mismong lalaki po mag-ihandog sa ating Panginoon yung mga bagay na itinagkakalaman sa atin. At basahin ko naman po sa 2 Corinthians chapter 9 verse 6 to 7. Ito ang ibig kong sabihin, ang nagtatanim ng kaunti ay aanin ng kaunti at ang nagtatanim ng marami ay aanin ng marami. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalahan. Kaya join po natin.
Panginoon Diyos, salamat po sa mga bagay na patuloy mo pinagkakatiwala sa amin, Panginoon. Salamat din na patuloy mo pinibigay ng kalakasan, Panginoon. Patuloy mo sa iyo tapat ng mga bagay na pinagkakalaman sa amin. Gawa tayo patuloy mo pinibigay. Pangunahan, Panginoon, pagdaloy mo pagkapala, Panginoon, na pinibigay kami mga kalakasan, Panginoon, sa mga business, Panginoon, na sa ganang kami tapat ang puso mo din sa iyo mga bagay nito at magamit ko ang Panginoon sa plano ng iglesia at sa mga pinagsagot ng Panginoon. Ikaw ang nakakalam ng aming puso, Panginoon. Ito po ang talalang sa Panginoon Jesus. Amen. Hello. So tayo po ay mag-aalala ng huling hapunan ng ating Panginoon Kristo more than 2,000 years ago. At ito pong mga elementong ito ay simbolo lamang at hindi ito tunay naging katawan at dugo ni Kristo. At ito rin po ang panahon na tayo magsiyasat ng ating mga sarili sa presensya ng Panginoon. At kung ano po yung mga kasalanan, kalumihan na ating ginagawa prior to this day, ay atin pong ihingi ng kapatawaran sa Panginoon. Ang tayo po ay maging karapat-dapat sa kanyang kamanalan at gawain na ito ay isang makalangit na gawain. At pinapaalala sa atin na patuloy na inayag natin ang kanyang pagliligtas. Ang kanyang sabihin niya pagbalik, natin lang tayong tapat na naglilingkod sa kanya. So, at ang inaayahan dito ay yung mga may personal ng relasyon sa Panginoon, no? Sa'yo nagsisik, sumampalataya na sa Kanya, kay Kristo. At ito po ang panahon din, tayo po ay patuloy na maglagap ng ating pagtitiwala sa Kanya. So, tayo po ay madaling manahimik at magbulay-bulay at manalangin. Tayo po'y manalangin. O dakilang Diyos, maraming pong salamat na muli kami ay pribilehiyo na makapag-alaala ng iyong galing na punan. At kasama yung mga lagad, dalangin namin na patuloy namin itong may sa buhay, maalala sa tuwina. Pagkat na ito ang iyong pagpapaalala sa amin ng iyong kaligtasan ay para sa lahat. Ang iyong regalong buhay na walang hanggan ay matamo ng lahat ng sasampalataya. So, pala yung mga elementong ito na simbolo ng iyong katawan at dugo na nabayubay at tumigis doon sa krus ng Kalbaryo. Salamat, hindi ka na natin patay, kundi muling nabuhay. Upang sa ganoon, sino sumapataya sa inyo ay muling nabuhay. Salamat po sa pangako niyo. Ito po ang aming panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen at Amen. Natawag ko po ang ating mga katuwang. Father Joyce, si Mayan.
na tinanggap ko sa inyo sa Panginoon at binibigay ko naman sa inyo na ang Panginoong Jesus nung gabing siya'y pagkanalo ay lumambot ng pinapay, nagpasalamat at nagtira-pirasyo at sinabi, ito ang aking katawan na pinagtira-pirasyo na inahandog para sa inyo. Gawin po natin. Gayon din naman, matapos maghapunan, ay hinawakan niya ang saro at sinabi, ang saro ito ang siyang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing umiinumin niyo ito, gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Gawin po natin. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat. At muli, naalala namin ang iyong dakilang pagligtas. Higitan ng iyong sakripisyo ng iyong buhay doon sa krus ng Kalbaryo. At salamat, hindi ka nagkiling patay, kundi ikatong araw, kapoy na buhay. Ito po ang iyong dakilang ebanghelyo na ang patuloy na ipahayag una sa iyong buhay at sa lahat ng tao, sa lahat ng tao. Salamat po ng marami. Nawa madatang pagtapat ng dinig ko sa inyo. Patay man, buwan pang hindi. Ito po ang aking panalangin sa kanila Jesus. Amen. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo at sagutan natin bigkasin ang ating buwan. Matapos pamunahan ay sa aming pananampalataya sa Espiritu ng Diyos na tanggapin ang Panginoon Jesucristo bilang aming Panginoon at Pagligtas. Kami ngayon sa harap ng Diyos at ang pagtitipong ito ay buong kaigting at ganap na nakikiisa sa timpang ito bilang katawan ni Kristo. Masahayan kami kung magkagayon sa tulong ng Espiritu Santo na sama-sama lumakad sa mensyaheng pag-ibig, magkakalat sa ikalalo ng Iglesia, sa kaluluhan, kabanalan at kalupan. Bigayan niyo kung wala at palagi ang suporta sa gawain, sa mga gastusin ng Iglesia, at sa pagtulong sa mga mahihirap, at sa pagpapalagaan ng Ebanghelyo sa lahat ng bansa. Ipinapangako din namin ang panatili ang pampamilya at pribadong debosyon sa pagtuturo sa aming mga anak sa pagnanais na maligtas ang aming mga pamilya at mga kaibigan. Mamuhay na tama sa mundo, maging para sa aming pagkisalamuha, para sa aming itinao, bigay ng mabuti na libawa sa aming araw-araw na buhay. Umiwas sa anumang pismis, paninirang puri at sobrang pagkagalit. Iwas sa pagsumbal, pagbili, pagtitinda, pagtangkilik, hindi pagkakaintulot ng paggamit o pag-inom ng nakaalasing na inumin, at ang mga sustansyang nakakasira ng katawan, mga tao at pamilya. Tumayo sa pornografia at maging mahilig sa ating mga pagsisikap, na palaguli ng kayaan ng ating Diyos. Ipinapangako
namin na matitingan namin ang isa't isa bilang minamahal na kapatid. Alalahanin ang bawat isa sa panalangin. Tulungan ang bawat isa sa karamdaman ng dalamhati. Pagkakaroon ng simpatyang mga Kristyanong paggalang sa panalangin. Iwasan ang pagiging maramdamin, subalit laging handang magpapayos at nakakaalam sa mga utos ng ating tagapagligtas na makipagkasundo agad. Maging naniniwala sa salita ng Diyos na ang sinasabi, lalaki at babae lamang ang nilikha ng kasarian ng tao. Kaya naman ang pagsasama bilang mag-asawa sa mata ng Diyos ay para sa lalaki at babae lamang. Ito lahat, pinapangalan namin na kung kami ay lilipat ng lugar sa lalong madaling panahon, ay gagawin namin ang ipag-isa sa ibang iglesia kung saan maaari namin dalhin ang diwa ng kasunduan ito at ang prinsipyo ng salita ng Diyos. Tayo po yung mga kapunan. Kita po sa mga pamilya sa nakarang linggo. Ang ating attendance class, June 29, ang attendance ng adult youth ay 27 at ang children ay 11. Ang Sunday school naman, ang adult youth ay 18 at ang children ay 7. Last prayer meeting, ang adult youth ay 16 at ang children ay 5. Attendance kahapon ng children ministry is dito sa July 13 sa Bugtong Palay ang amin. Attendance din po ng music ministry ay 10, young adult po ay 6 at ang ATV ay 5. Sa darating na July 10, Thursday ang prayer meeting dito sa house church. Ang presider ay si Brother Roland Go, ang devotional ay si Sister Mario Go. Ang ating worship presider next July 13, si Sister Mario Go. At ang morning readers ay at usher ay si Sister Beth Condrovio at si John Marco. Meron po ba tayong wedding and birthday? Si Raymond. Ang ating Chubo Heart Giving and Offering last June 29 ay 6,090. Ito po, nalayan ko ang sinong nice na tumulong sa amin. Kapwede na kay ng buhay every Saturday from 5:30 to 6:45. At walang po namin kayo inimbitan sa mga kalalakihan. Dito po, patuloy na nagpapasalamat ang ating church sa patuloy na sumusuporta sa mga children ministries sa pagbibigay ng mga biskuit. Agape po na ating house next Sunday. Ano po yung apat? Bless. Apat bless yung 13. Discipleship and seminar training po mamaya after our service. Welcome, visit our training po. Ito po ating assignment invites naman to the church. Kung wala po tayong kapabalik, madrapan tayo sa congregation ng prayer and benediction. No. So, mamaya po, tuloy natin yung lesson, discipleship, one-to-one discipleship training or seminar. And then, yung reporting next Sunday na lang, no? Last coordinators meeting. So, siguro, maanda natin. At ano pa? Nabago na yung ating year-end family retreat. It's a one day. Hindi na sa Laguna due to financial constraints. Siguro mga 500 na lang ang i-prepare. And it will be fees 4 to 7 years old.
ano din, ganun tayo ba? Parang 8 hours lang yata. Morning to, pero ito, 22 hours. Ang ikot. Umaga hanggang umaga. So, pagpay natin yan. Dati magkasama-sama tayo. Ano ba? Bale, next Sunday, malalaman yung pinakadetalye ng meeting last Sunday. So, ilaman po, unless meron pa kayo pang announcement. And then, praise God, meron tayo flowers. Every year po yan, first Sunday of the month. Okay? To Sis Beth, ako nakakasang bumili. Let's all stand. Let us pray. Meron ba kayo prayer po, sir? Wala? Okay, let's pray. Salamat po, Panginoon. Pagpalain mo ang bawat puso namin, O Diyos. At higit sa lahat, Ikaw ang mapagpala. Salamat dahil meron kami Diyos na malalapitan at makakalam ng aming mga heart desires and mga pinagdadaanan, O Diyos. Kaya dalahin po, Diyos, patuloy. Una, yung aming buong mundo, kapayapaan, lalo sa mga gawa ng giyera at mga disputes sa land and seas. Kapayapaan at pag-ibig ang igawad mo sa mga bansa at mga tao dito. At ngayon po sa aming bansa, kapayapaan, kayusan, kasalanan, at wisdom sa aming mga national and local government leaders. Pagpalain mo, especially mga new elected officials, Panginoon, ng aming government. Patuloy mo naman silang bigyan ng puso na nais talagang maglingkod, not for the personal gain, but for the constituents, the people. Para sa gano'n, mas maayos, mas lalago na sa ekonomiya namin, Panginoon. Yung corruption, yung mga bad elements, ay hindi na itong mawala. Kaya din po, yung church kay FFC, patuloy mo ng panglangan kami ng Diyos at pagpalain ang mga different ministries, ang bawat membro, at tuloy na aktibo sa pagkikibahagi at pagbabahagi ng Ebanghelyo. Tuloy mo na kami PBC ng iyong pag-ibig at pagkakaisa, O Diyos. Tungo sa iyong dakilang layunin ng pagligtas. At ang iyong kaharian dito sa lupa ay lumawi, Panginoon. Kaya patuloy na pinataas, O Diyos, ang iyong mga naisip sa last Sunday sa meeting namin, O Diyos, na may isa katuparan namin ito sa biyaya mo. At ngayon din po sa lahat, natas namin ang ninanais mo ng aming church planting ministry. Ito ay magkaroon ng kagalaman. Magkaroon na rin ng manggagawa para doon. At nalain ko, O Diyos, ang bawat membro, pamilya, represented today, patuloy pagpalangin at yung mga trabaho, negosyo, mga talento, skills, patuloy na buhusan ng inyong mga sanalang pagpapala. Ang sa ganoon, patuloy may makapagpuwanan ng sapat na pangangailangan sa bawat pamilya at sa pangangailangan sa sarili. At tinataas mo rin po, Diyos, may mga marandaman at tuloy pagpalain ng panangalingan at komisyon sa gamutan at buhay at kalakasan. Tinataas po, Panginoon, discipleship seminar mamaya after this, and Sunday school sa children. Ako na makibahagi ng bawat isa. At sa mga nasa FB Live, tuloy silang pagpalain, Panginoon, at ang salitangin nangyayak ay kanilang ginagawa, Panginoon. Sila rin po ay pagpala spiritually. Maraming salamat na pinataas ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Sa pamandalangin, nakita po natin ang bendisyon ng Panginoon, ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pagligtas sa Jesucristo ang ating Panginoon, at ang pakikipisa ng banal na Espiritu ay patuloy na sumalit ngayon at magpakailanman. Amen and Amen. God bless us. Let us show our love.